kung talagang mawawala ang kaligtasan, no? Sa pamagitan lang ng pagkakasala po natin, wala pong mapupunta na po sa langit. Kasi lahat ng tao nagkakasala at ang palusot naman nila, ang hindi lang daw mapapatawad na kasalanan ay yung kasalanang sinasadya. So sino bang tao na nagkakasala ngayon sa panahon natin ngayon na hindi niya sinasadya? Kasi dito sa Biblia, marami po tayong mga utos po dito ng Diyos na sinasadya po natin na hindi po natin gawin, katulad na lamang ng pananalangin. So inutusan tayo ng Diyos na lagi tayong mananalangin, pero hindi po natin ito nagagawa lagi sa ating mga buhay, at inutusan din tayo na maghayag ng kanyang salita, ng kanyang ebanghelyo. So hindi rin po natin ito nagagawa. So sinasadya din po natin na hindi po gawin ito. Ngayon, kung tayo po ay pag hindi po natin paggawa ng mga bagay nito, ay mawala yung ating kaligtasan. So, lahat ng tao ay wala na pong mapupunta sa langit. Lahat ng tao ay mapupunta na po sa impyerno. Hello guys, muli welcome sa ating munting channel, Nehemiah and Shine. Ako si Nehemiah. Bago po natin pag-usapan yung ating topic ngayon sa araw po na ito, nais ko po muna kayong batiin ng isang magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat dyan. Kung saan man kayo ng sulok ng mundo naroroon, nawa nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Ayan. So yung ating pong topic na pag-uusapan sa ngayon ay patungkol po sa isang usaping pananampalatayang Kristiyano na kung saan sa panahon po kasi natin ngayon ay marami po mga sikta ng pananampalatayang Kristiyano ang sabi po nila na pwede daw po mawala pa yung ating kaligtasan. Yung kaligtasan na tinanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So sabi nila ay pwede pa raw po ito mawala po sa atin, no? Habang tayo po ay narito pa po sa mundo dahil nga po tayo po ay nagkakasala pa. May mga talata po silang batayan tungkol po sa topic po na ito. Ang sabi po nila dito po ang pinakabatayan po nilang talata ay ang Hebrew chapter 6 verse 4 hanggang 6 at saka yung Hebrew chapter 10 verse 26 and to 29. So yun po yung kanilang mga batayang talata, no? Na nawawala daw po o pwede daw po mawala ang kaligtasan sa tao. Tapos kahit mayroon na pong pangako ang ating Panginoong Jesucristo doon po sa John 10:26 hanggang 29, ang kanya pong tupa ay kanya pong iingatan, no? Walang tupa na mawawala sa kanyang kamay at sa kamay ng Ama. So baliwala po nila ito, no? So pupunta po talaga sila sa kanila pong doktrina na nawawala po yung kaligtasan gamit po yung mga talatang ito, no? Ang sabi po nila dito ito po yung talata na kanila pong naging batayan po na nawawala daw po yung kaligtasan sa Hebrew chapter 6 verse 4 hanggang 6. Ang sabi po, sapagkat paano pang manunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya, dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinako sa krus at inilalantad sa kahiyan ang anak ng Diyos. So ito po, no? Ang isa po sa mga batayan po nila, at basahin na rin po natin yung pangalawang batayan po nilang talata, no? Sabi po dito sa chapter 10 ng Hebrew verse 26 hanggang 29. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala ng handog na maialay pa para sa ikapagpatawad ng ating mga kasalanan. Ang hinintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises batay sa patutuo ng 2 at 3 saksi ay walang awang pinapatay. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang narapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos, lumapastanga sa dugong nagpatibay ng tipan at nagpabanal sa kanya at tumalait sa mapagpalang espiritu. So, ito yung mga talatang ito, yung kanila pong basihan na sa kanila pong doktrina na nawawala daw po yung kaligtasan, no? So kung titingnan po natin dito sa mga talatang ito, kung totoo talagang nawawala po yung kaligtasan, hindi na po tayo makabalik muli. Kung tayo po halimbawa tumalikod,
So, nawala na tayo sa presensya ng Diyos. So, wala na po, no? Wala na pong chance na makabalik po tayo, no? Kasi sabi po dito sa chapter 6 ng Hebrew, verse 4 hanggang 6, ay tayo hindi na makabalik. Kahit na anong gawin mo pagsisisi ay hindi ka na makabalik. Kasi kung makabalik ka, sabi po doon, ay muli mong ipinapako ang ating Panginoong Kristo sa krus at binibilad mo siya muli sa kahihiyan. So, yun po, no? So, wala nang chance talaga na makabalik pa ang tao sa kaligtasan. At gayon din po doon sa Hebrew chapter 10, verse 26 hanggang 29, ang sabi po doon, wala nang handog na maihain pa para sa ikapagpatawad sa kasalanan na ginawa po ng tao. No? Bagsak ng tao, hindi na siya makabalik sa kaligtasan. Ngayon, ganito yung naging problema po ng mga siktang ito na nagtuturo ng nawawala ang kaligtasan. Sila rin po kasi yung nagtuturo na pwede pang maibalik ang kaligtasan. No? So yung mga talata na kanila pong ginamit na mawawala yung kaligtasan ay talagang wala ng chance ang tao dito na makabalik pa. Ang turo naman nila ay contradicting sa mga talatang ito kasi sabi nila pwede pang bumalik ang tao sa kaligtasan. No? So kukuha naman sila ng panibagong talata, ang gagamitin nila yung 1 John 1:9. Ang sabi doon kasi sa talatang ito, kung ipapahayag mo sa iyong labi ang iyong kasalanan, tapat ang Diyos at banal na tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan. So wala pong sinabi doon na kapag pinatawad ka ngayon, yung nagawa mong kasalanan ngayon, ay maibalik yung kaligtasan mo. Walang sinabing ganun doon sa talata. So ano yon? Wala balik, wala balik, wala balik ang kaligtasan. So wala pong ganon, no? Na sinasabi po yung Biblia. Kaya yung kanilang pangatwiran po, yung talata na kanila pong dinampot para patunayan na naman daw na pwede pang makabalik ang tao sa kaligtasan ay out of context na kasi wala po tayong mababasa na pwede pang makabalik, no? Ang tao sa kaligtasan. Doon po sa mga talata na kanilang binigay na nawawala ang kaligtasan ay wala na po talagang chance doon. So very contradicting yung kanila pong katuroang ito na nawawala po ang kaligtasan. At minsan ginagamit pa nila yung talata ng John 15:5, no? Yung pinuputol yung mga sanga, ginagamit din nila ito, no? Pero sila rin, no? Yung bumabali sa mga talatang ito sa pagsasabing pwede pang makabalik ang tao sa kaligtasan. Kaya yung kanilang doktrinang ito ay walang kumbaga walang matibay na pundasyon para paniwalaan talaga sila ng tao. Napakahina na pundasyon. So yung pundasyon po natin na yung paniniwala po natin na hindi mawala ang kaligtasan, lalo lamang tumibay sa mga talata na kanilang binigay dahil kung talagang mawawala ang kaligtasan, no, sa pamagitan lang ng pagkakasala po natin, wala pong mapupunta na po sa langit. Kasi lahat ng tao nagkakasala at ang palusot naman nila, ang hindi lang daw mapapatawad na kasalanan ay yung kasalanang sinasadya. So sino bang tao na nagkakasala ngayon sa panahon natin ngayon na hindi niya sinasadya? Kasi dito sa Biblia, marami po tayong mga utos po dito ng Diyos na sinasadya po natin na hindi po natin gawin, katulad na lamang ng pananalangin. So inutusan tayo ng Diyos na lagi tayong mananalangin, pero hindi po natin ito nagagawa lagi sa ating mga buhay at inutusan din tayo na maghayag ng kanyang salita, ng kanyang ebanghelyo. So hindi rin po natin ito nagagawa. So sinasadya din po natin na hindi po gawin ito. Ngayon, kung tayo po ay sa pamagitan po ng mga bagay na ito, o sa pag hindi po natin paggawa ng mga bagay nito ay mawala yung ating kaligtasan. So, lahat ng tao ay wala na pong mapupunta sa langit. Lahat ng tao ay mapupunta na po sa impyerno. So, yun lamang po, nawa ay naging malinaw po, no, sa lahat. Sa mga naliwanagan ay patuloy na kayo po ay magsaliksik po kung ano po talaga yung katotohanan para hindi po tayo maligaw sa mga mali pong katuruan, no? Ano pa? Bakit pa tayo sumampalataya sa ating Panginoong Kristo? Tumanggap na tayo ng buhay na walang hanggan. Tapos mawawala lang pala. Higing resulta, temporary. Temporary life lang pala yung ating pong tinanggap, hindi eternal life. No? So, purihin po ang Diyos. Nawa, bago po tayo magtapos, ay huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe po yung ating channel, ang Nehemiah and Shine. Nandito na po si Shine. No? Dumating na po siya galing sa trabaho.
at medyo pagod, no? At huwag niyo pong kaligtaan, pindutin yung notification bell. Lagi po kayo updated sa ating mga video na i-upload po sa munting channel na ito. So, purihin po ang Diyos. God bless us all. Bye-bye!